Zapata. Praise God. Shalom po. Praise the Lord. Thank you po, Nong. Good morning po. Good morning po. Sa mga naligot hindi, good morning po. Malamig na panahon. Ayan, so yan bago po tayo magpatuloy sa salita po ng ating pong Panginoon. Isa lamang pong panawagan sa bawat isa sa atin. Lalo na tayong mga Kristiyano, this is not the time for us to be afraid. It is a time for us to pray. Alam niyo po, nung lumabas yung balita na magkakaroon ng super typhoon na mas malaki pa, na mas malakas kaysa kay Yolanda. Tapos pinakita sa, di ko lang picture, na parang kasing laki siya ng Pilipinas. Parang buong Pilipinas na yanig eh. Madami din mga Kristiyanong natakot eh. But tayo po ng mga Kristiyano, we should not fear. Bakit? Sa paniniwala po natin na mas malaki pa rin po ang Diyos na sinasamba po natin. Amen. So, pinagpe-pray po natin na matunaw. Malay po natin, bukas, maaraw na. Imposible po ba yun sa Diyos? Wala pong imposible sa ating Panginoon. So, ang gagawin po natin, yes, we need to prepare, pero mas kailangan po nating manalangin. Amen po ba? Pakisabi po sa katabi natin, manalangin tayo. Ayan. Wag lang po dito. Hindi lang po every prayer meeting, every Saturday or Sunday services. Kailangan po sa pang-araw-araw na buhay po natin, sinasama po natin sa panalangin ang mga pinagpe-pray din po natin dito. Kaya po natin sila nilalagay dyan para po sa pag-uwi po natin, sa mga personal devotions po natin, ay masali po natin sila sa panalangin. Amen po ba? At ngayon, good morning po. Kailangan po maging energetic tayong bagya, marimle. Pangabagya kayo, may tutunduno rin kasibig ka mo. So ngayon po, nasa series po tayo ng the importance of obedience. At last week, naituro po sa atin that obedience is the fruit of true repentance. Kung talagang nag-repent ka, okay, makikita yan sa atin pong gawa, which is tuloy-tuloy po tayo ngayon. Ang isi-share ko po sa inyo is this: obedience leads to spiritual growth. At gusto ko pong magtanong ngayon, sino pong gustong lumago sa kanyang pananampalataya? Sino pong gustong mag-mature? Simple lang, sumunod po tayo sa Panginoon. Sa kabuuan po ng pag-uusapan natin, yan po yung pinaka-importante. Sumunod po tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Matthew 7:24-27, anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Kung sino man yung nakarinig ng aking salita, ng aking katuruan, ang sabi po ng ating Panginoon, dito, siya'y marunong, siya'y may karunungan, siya'y full of wisdom. Sino pong gustong maging wise dito? Ayan, nandyan na po. Sunod lang po tayo sa Panginoon. Like a person who builds a house on a solid rock, though the rain comes in torrents, and the flood waters rise, and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock, ang sabi po dyan. But anyone who hears my teachings and does not obey it is foolish. Ano po yung ibig sabihin ng foolish? Mangmang. Pakitignan mo po yung katabi mo. Hindi mangmang yan. Kasi sumusunod sa Diyos yan. Alright? So, kung sino daw po yung nakarinig ng salita ng Panginoon, pero hindi sinundan ang nakasulat sa salita ng Diyos, mangmang siya. Hindi po kinisasabi niyan ang salita po ng Panginoon. Like a person who builds a house on a sand, when the rain and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Hindi lang po siya masisira. Talagang malasakya po yung pong buri ng sabihan niyan. And pansinin po natin, contrast lang po. Ito pong dalawang klaseng builders. Actually, yung pinaka-title po nitong verse na to is Wise Builders. Pero pansinin nyo po, pareho silang nag-build. Dalawang tao po to, dalawang klase ng builders. They both build. Ang sabi dito, they both heard. Yung pong teaching ni Jesus, pareho po nilang narinig eh. At ang sabi po dito, they both experience the same set of circumstances. So pareho lang po sila ng napagdaanan. Hindi po special yung iba, hindi mas mahinang bagyo. Hindi, pareho po sila ng pinagdaanan. Pero bakit sa palagay ninyo, hindi po pareho yung naging resulta nung nakaranas na po sila ng bagyo? Ang sabi po dito, externally, their lives look similar. But the lasting structural differences, or makikita natin kung talagang sumusunod ba or hindi, ang sabi dyan, will be revealed by the storms of life. So makikita po natin kahit dito, yes, pare-pareho tayong Kristiyano. Pare-pareho tayong pinagpala ng Panginoon. Pero bakit yung iba kapag meron ng kapagsubukan, umaalis na? Kasi bakit? Diyan natin nakikita kung talaga sumusunod ba or hindi. Diyan natin makikita kung talaga man tunay ba yung pagka-Kristiyano o Kristyanuhan lang. So ang sabi din po dito, to build a solid rock means to be a hearing, naririnig mo,
and sabi dito, and a responding disciple. It's not just us hearing the word. Lahat naman nakakarinig ng word eh. Pero hindi po lahat sumusunod. But I pray tayo pong taga-Calvary, susunod po tayo. No matter how hard it may seem, susunod po tayo. Amen po ba? Not a phony or superficial one. Practicing obedience is a solid foundation to weather the storms of life. So kung talagang sinusunod mo, ayan, alam mo, hindi ka babagsak, kapatid. Kung talagang ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, balo mo, matibay ka foundation. Meron po tayong architect dyan, mga engineers na nakakaintindi dito. Bakit po sobrang importante ng foundation? Without which, puta po mangin mong bagya, masiraya po yung bali. Kaya po sobrang importante na nakastand ka dun sa solid foundation. Kung papansinin niyo po ngayon, nakakalungkot man makita, yung po nangyayari sa Cebu, talaga nagtaasan po yung tubig. Yung iba po, nakatayo na sila sa bubong ng mga second floors nila. And imagine ninyo kung yung second floor na yon hindi po solid yung foundation. Guguho po yan. Pero praise God, kahit papaano meron po silang natutungtungan. And once again, please pray for them. Kung kaya po nating magpadala ng tulong doon, or pinaka-importante, panalangin po natin sila na makilala po nila ang Panginoon sa ganitong klaseng pagkakataon. Ang sabi po dito, no matter how many scriptures you read or sermons you listen to, you will never grow spiritually without obeying and applying God's word in your life. Kahit po i-memorize ninyo yung buong Bible, kahit po alam ninyo yung different translations, kahit po memorize ninyo yung preaching dito lahat, kung hindi nyo po ginagawa sa buhay ninyo, wala pong kwenta yan. Nakakasunod po ba? Magaling po tayong makinig, pero kadalasan po nahihirapan tayo sa pagsunod. Kaya po kung hanggang ngayon, meron nangyari sa iyo in the past, pero hanggang ngayon, bitter ka pa rin after hearing the word. Hanggang ngayon, naninira ka pa rin, nagchichismis ka pa rin. Hanggang ngayon, bukas yung bibig mo, pero sarado yung kamay mo, tikom yung kamay mo sa pagbibigay, sa pagiging tapat sa ating pong Panginoon. Kung hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. Kung hanggang ngayon, mainitin pa rin yung ulo mo. Kung hanggang ngayon, nagsusugal ka pa rin. Alam nyo po, hindi ka lalago spiritually. Kasi bakit? Niloloko mo lamang ang iyong sarili. Ano po palagay natin? Maloloko po natin ang Panginoon. We can never mock God. Haanihin po natin kung ano yung tinatanim po natin if we are planting. Ito pong mga kasalanan na to, ano pong palagay yung haanihin natin? Buhay po na walang hanggan sa impyerno. Kasi po hindi tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. Lalo na pat kung sinasabi mong, uy, excuse me, uy, pastor, matanda pa ako sa iyo. Praise God! Uy, pastor, mas matagal ako sa iyo sa church. Praise the Lord! Ang tanong, sumusunod po ba tayo? Kahit pa sabihin mo, mas matanda ka sa church, pero kung hindi ka sumusunod sa salita ng Panginoon, kapatid, delikado ka. Nakakasunod po ba? Nakakasunod po ba? It's the application that counts. Hindi po yung paramihan ng verses. Kahit pa kapag nag-devotion ka, nakakaisang book ka. Praise the Lord. Pero kung walang rema, walang application, sayang din po. Huwag po nating sayangin yung mga oras natin. So ano pong kailangan nating gawin? Sumunod po tayo. Pakisabi, susunod na ako. Sinabi mo yan, ha? Sinabi mo yan, susunod ka na. So meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan ngayong umaga na to. Obedience leads to spiritual growth because obedience invites the Holy Spirit to work in us. Ang pagsunod po, iniimbitahan o hinahayaan, nag-aalaw po tayo sa Holy Spirit na gumalaw po siya sa ating pong mga buhay. John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Pero ngayon po, nasa atin na. Ngayon po, kasama na natin. Ito po yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga disciple, pre-Pentecost moment po. So, pinangako po siya ngayon, nasa sa atin na po siya, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, ngayon kasama na po natin ang banal na Espiritu. Papaalalahanan po tayo ng banal na Espiritu sa lahat ng mga kailangan po nating maalala. Ang kaso, pakisabi ang kaso. Papaano papaalala sa iyo ng Holy Spirit kung hindi ka nagbabasa ng salita? Papaano i-remind sa iyo ng Holy Spirit kung hindi mo pinifeed yung sarili mo sa Word ng Lord? Alam niyo po, we are living in a daily battle. Hindi po to physical battle. Hindi po to war versus Philippines sa China. Hindi. Ito po yung spiritual battle na paggising mo pa lang meron ng battle. And how can you be reminded by the Word if you are not reading the Word? Papaano sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, naaalala mo yung verse na to? Kung ikaw mismo, hindi mo alam yung verse na to.
Kaya po anong kailangan natin gawin? Praise God. Meron po tayong Sunday services, meron po tayong Wednesday services, but it's not enough. Ang kailangan po daily, yung feeding. Matanong ko lang po, kahapon tinanong ko sa mga kabataan, sino po sa inyo yung kumakain once a week lang? Ako hindi. Sino po sa inyo yung kumakain once a week lang? Yung lunch lang ng Sunday. Wala. Kung sa physical po natin, iniingatan po natin, daily we are eating. Daily pinapakain po natin yung physical, much more yung spiritual. Kasi po bakit? Yung battle hindi siya physical, spiritual po siya. Alam mo, mananalo kung ano yung pinapakain. Is it the flesh or the spirit? Palagi po nagsusuntukan yan. Ang tanong, sino pong pinapakain natin? Kung pinapakain mo, puro fleshly desires, hindi ka sumusunod sa sinasabi ng Panginoon, nonsense. Patalo ka na, kapatid. Doon po yung kapupuntahan mo. But praise God, alam ko sa atin dito, araw-araw nagbabasa tayo ng Word. Mumura na ata ang masikan, lala akong daramdaman. Praise God, lahat tayo nagbabasa na ng Word. Alam niyo po, walang condemnation. Kung hindi pa po kayo nakapagbasa ng Word, start it today. Kasi po, bakit? Sayang yung araw na lumilipas. Alam niyo po, hindi lang po mga correction na dito, pero meron. Meron po mga correction sa Word. Pero merong encouragement. Meron kang pangahawakan dyan. Meron po kami tinatawag na life verse. Kung hindi po kayo familiar sa life verse, yung pong life verse, ito yung pangahawakan mo buong buhay mo. Ako po nagkaroon ako ng life verse dati kasi gumagaya-gaya lang ako eh. Philippians 4:13. Yan. But when I've experienced it, nung pong personally po, sinabi ito sa akin ng Lord, nung nasa Peñal po ako, mag-isa, Philippians 1:6. That Jesus said, you are being assured of this, that He who began a good work in you will put it into completion until the day of our Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi I was in a point of my life na gusto ko lang sumuko. Pero sinabi ng Lord, tatapusin ko yung sinimulan ko sa'yo. And then, nung pong bago kami kinasal ng misis ko, meron po kami pinanghawakan salita ng Diyos. Kasi po nag-propose ako, gwapo lang yung dala ko eh. Itsurang maganda lang yung dala ko eh. So, pananampalataya. Pero ano pong pinanghawakan po namin ng misis ko up until now, sobrang buhay ng salita ng Panginoon. Matthew 6:24-32. 24-33. 34. Alam niyo po kung ano yon? Manyaman niya po kayang Kapampangan, sorry ka rin makaintindi. Huling rendenas, eno paboren ng Ginoo. Kaya ka ba mas mahalaga, karendenas nga rin? Kaya ka ba hindi ba tayo mas importante sa mga ibon, sa parang? Alam niyo ba, mas mahalaga tayo. So kung hindi pinapabayaan ng Diyos yung mga ibon na yan, mas hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bakit ko po sinasabi ito? Ito po yung mga pinangahawakan po namin. Na sobrang importante that whenever you are in the midst of trials, the Holy Spirit will remind you of these things. Kaso ulitin ko lang. Takap ko pa, makamahik na ako man. Paano papaalalahanan sa'yo ng banal na spirito? Talagang atin niya pa rin. Kung hindi po tayo nagbabasa ng Word. Alam niyo po, huwag niyong patayin naman yung sarili niyo. Kailangan isang araw matatapos ko to. Hindi mo matatapos yung Bible ng isang araw. Alright? Alam niyo po yung gawin niyo. Once again, kung hindi pa kayo nagsisimula, start it with one chapter. Simulan niyo po ng John 1, tapos John 2, kasi mapapansin mo yung sarili mo na lumalago ka na sa pananampalataya, nabibitin ka na. Tapos napapansin mo, hindi ka na lang nagbabasa, nag-aaral ka na, nagre-research ka na, nag-grow ka na sa iyong pananampalataya. So ang ibig ko lang pong sabihin, magbasa po tayo ng Word. And whenever we read the Word of God, let's ask the Holy Spirit, magpatulong po tayo sa banal na Espiritu. Why? Because He is the author. Siyempre, lalapit ka kung sinong mas nakakaalam. Huwag kang mag-lean sa iyong sariling karunungan. Bakit? Kaya po ang daming napapariwara ngayon eh. Akala nila matalino sila sa pag-i-interpret ng Word. No. The Bible will interpret itself. Ngayon po, paano po i-interpret ng Holy Spirit sa atin? Humingi po tayo ng tulong sa Kanya. Maniwala po kayo, mayroong mga pagkakataon, hindi nyo maintindihan. Lalo na kung nagbabasa kayo with your own understanding lang. Pero the moment po na humingi po tayo ng tulong sa Lord, sa Holy Spirit, magtakakaw tayong tindihan mo eh. Magtakakot, pambihira, bala mo yakong pagsabihan ng Lord kayo eh. Bakit bala mo para kako yun eh? Kasi bakit? Meron ng tulong ng Holy Spirit eh. Nire-remind ka na, tinuturuan ka na ng banal na Espiritu. So wag po tayong lumapit kung kani-kanino. Wag kang lumapit kay Ka-Eli. Wag kang lumapit kung kani-kaninong tagapagturo. Lumapit po tayo sa banal na Espiritu. Amen po ba? The Holy Spirit came to us to be our teacher and to remind us of God's Word. So nire-remind niya po tayo. However, pakisabi po, it's not automatic. We need to yield and to obey Him.
so that He can work in us. So, ang ibig sabihin, hindi po gagalaw ang banal na Espiritu without our consent. Pastor, di ba sovereign ng Panginoon? Di ba makapangyarihan ng Diyos? Yes! Totoo po yan, pero pakisabi ulit, it's not automatic. Pakatandaan po natin, kung hindi po tayo binigyan ng free will ng Panginoon, hanggang ngayon walang kasalanan. Kung pong sovereign yung Panginoon sa pananaw ng iba, na hindi, ang Diyos lahat, will niya yan. Meron po akong nakausap one time. Tinanong ko po, meron ganitong klaseng mindset. So, ang ibig mong sabihin, will ng Panginoon na merong nare-rape na bata? Alam niyo po yung sinagot sa akin? Sabi niya, oo. Alam mo yung sabi ko sa kanya, hindi tayo pareho ng Diyos. Ano po bang plano ng Panginoon sa atin? Magandang maayos buhay. Maayos po na buhay. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Hindi po loob ng Panginoon na mamatay tayo sa ganitong klaseng kamatayan. Namatay ka, na anak ka pa, matay ka. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, long life. Ngayon, kung meron pong tao na magsasabing, paano lilimitahan ng tao, ng limitadong tao, ang limitless na Diyos, alam niyo po, sana hindi na lang nagkasala si Adan at si Eva. Kilala niyo po si Adan at si Eva? Ano po yung kasalanan ginawa nila? They disobeyed yung pong isang utos ng Diyos na huwag niyong kainin itong bunga nito. Kasi kung sovereign ng Panginoon at walang free will yung tao, hindi kakainin ni Eva yon. Pero ang sinasabi ko lang po, ang kalimitang nagiging problema ng Kristiyano, sinisisi lahat sa Diyos. Kalimitan pong kasalanan ng Kristiyano na ginagawa niya, palaging pinupukol ang Diyos kapag mayroong problema. Lord, bakit hanggang ngayon naghihirap kami? Naghahanap ka ba ng trabaho? Baka nakaasa ka lang, Lord, payamanin mo ko. No, you have to do your part. Mamaya po, mas pag-uusapan po natin yon. Alright, magdidig po tayo ng konti dyan. Ngayon, meron po nangyari sa Book of Acts, chapter 5. Makikita po natin dyan yung mga milagro, kung paano po gumalaw ang banal na Espiritu sa kanya pong mga apostol. Na when they preached, sina Peter po, they preached boldly sa pangalan po ni Jesus, and then they performed many miracles at dumating po sa punto, bagamat 12 po sila ng mga apostles, wala na po si Judas dyan, si Matias na po yung kasama po nila dyan, nung napalitan na po siya. Bagamat 12 sila na nagpapagaling, gumagawa ng milagro, hindi pa rin sapat. Because they are being crowded by the people na gustong gumaling. Alam niyo po yung ginawa ng mga tao? Hinilera po nila lahat ng merong may sakit. Ano po yung ginawa nila? Para lang po madapuan ng shadow. Ano yung Tagalog shadow? Anino. Ng anino po ni Peter at lahat ng mga nadapuan ng anino gumaling. Ganyan po yung kapangyarihan na meron sila. But hindi po dahil kay Peter yon. Dahil po sa banal na spirito na gumagalaw sa kanya. Gusto ko lang kayong tanongin, sino pong gusto ng ganon? Sino pong gusto makapagpagaling? Alam niyo po, isa sa mga pinagpe-pray po natin dito, ako personally, this is my prayer. Kasi gusto ko po personally talaga na makapagpagaling. When I lay hands on the sick, they shall recover. Pinagpe-pray ko po yan. Yung darating po sa punto ng pagkakataon ng Angeles City na mawawalan ng laman yung mga hospital kasi nasa Calvary sila. And it's not because of us healing them, but because of the Holy Spirit using us para makapagpagaling po ng mga tao. Puwari manyaman mo tayo, kaya ni makasakleya, lumulya, mamulay. Hindi po ba masarap na dadalhin dyan naka-wheelchair? Pagkatapos ng service, tatapo na lang yung wheelchair. Yung nasa gate pa lang, even yung guard, pag nilihens niya, gumagaling. Mangarap po tayo. Manampalataya po tayo. Pwede pong gawin ng Diyos yan kasi nasa sa atin po ang banal na Espiritu sa lahat ng tumanggap sa Kanya. So, nung ginawa po ng mga apostol to, pinahuli po sila. They were doing the right thing. Pero pinahuli po sila. And then, ang sabi dito, na nainggit yung mga Sadducees. But the night, an angel came and released them. So, pinalaya sila, sinabihan sila ng anghel, hindi, mag-preach kayo doon. Bumalik kayo doon, mag-preach kayo. And they did. Isipin mo, kakahuli lang sa kanila, kinulong, tapos pinalaya para mag-preach ulit kung saan sila hinuli. Ganyan po katapang yung mga apostles po natin, yung mga leaders po natin. So, when they found out that the apostles were preaching again in the temple courts, they arrested them calmly and brought them before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Kasi bakit? Bakit calmly? Takot po silang gumawa ng riot yung mga tao. Dahil nga na nakikita ng mga tao gumagawa ng milagro to, bakit yung hinuhuli? So ito po yung katuloy ng konteksto niyan, Acts 5:27-32. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Mga leaders po to ng community.
Yung mga Sanhedrin, mga leaders po to. Hindi po sila regular na tao lamang. Ang sabi dito, we gave you strict orders not to teach in His name. Kaninong pangalan po? Kay Jesus. Sinabihan namin kayo na wag na kayo mag-preach tungkol kay Jesus Ang sabi po dito, He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Binawalan na namin kayo na magturo sa pangalan ni Jesus. Alam nyo kung anong ginawa nyo? Pinuno nyo pa yung temple courts. Tapos sinasabi nyo pa na parang kami yung nagpapatay kay Jesus. Well, totoo naman po na sila. Pero ganyan po sila kagalit sa mga apostle po natin. Pero sina Peter po and the apostles, because they were filled with the Holy Spirit, ela po bala mo basang sisiw. Hindi po sila natakot. No? Sige, sorry boss, ikay nasundan mo. No. Ito po yung ginawa nila. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Mas susundan namin ang Diyos namin kaysa sa inyo. Once again, take note, leaders po to. Mga prominenteng tao tong mga to. Pero kung sagot-sagutin nila, ganito kasi bakit? Kahit po sa ating sitwasyon ngayon, kung darating po dito si Presidente Bongbong, si Vice President, dapat at Chula Siburan, sasauple Pero kung darating man sila ngayon, pagbabawal nila yung pananampalataya natin, papapatay yung mga tatalikod sa Diyos, sino po kaya yung matitira sa atin? Sino po kaya yung mananayuan na, andiyan, patayin mo ko, wala akong pakialam. Sundan kaya pa rin yung Ginoo kung kasagi ako. So, pastor, okay lang ba magrebelde? Hindi. Don't get this thing out of context. Ang sinasabi po natin, it's okay na magpasubmit po tayo sa authority. We are to be submitted to our authorities. Okay, kailangan po yan. But when it comes sa pananampalataya po natin, kapag pinagbawal na po yung faith na tinatayuan po natin, then meron po tayong kailangan gawin. Hindi po tayo pwedeng magpatumpik-tumpik lang. Kaya po ano pong ginawa ng church natin? Pandemic worldwide. Sarado yung lahat. Parang zombie apocalypse Kasi pupunta kang simula bahay hanggang dito, 3 minutes lang, walang tao sa daan So, pinasara po lahat ng churches. It is commanded by the council ng Angeles Sata, di ako nagkakamali. Pero alam niyo po kung anong ginawa natin? After ilang weeks, nagbukas po tayo. Kasi bakit? Hindi po magtatago si Lord sa pandemic. Ngayon, tayong mga anak niya, hindi rin tayo magtatago sa pandemic. Ngayon, are we disobeying the authorities? I would rather disobey the authorities rather than disobey my God. Kasi po, bakit? Ito po dapat yung tinatayuan natin. Kailangan po sumusunod tayo sa Diyos. Once again, don't get me wrong, we are to submit sa authorities. But, kapag laban na po sa Diyos, kailangan tumayo po tayo. Kailangan maging matapang po tayo. Kung puspos ka ng banal na spirito, tatayo ka, kapatid. Sino pong gustong mapuspos? Alam niyo po, hindi na po natin kailangan hintayin yung Wednesday. Alam niyo po sa mga personal devotions po ninyo, God can encounter you there. Pwede ka pong puspusin ng banal na spirito. Kaso, kung hindi ka nagdi-devotion, sayang. Paano? Sayang po yung oras po natin. Verse 32, tignan po natin. We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. So, if you are obedient sa ating pong Panginoon, ang sabi dito, it is evident that the Holy Spirit is in you. So, ebidensya po na nasa iyo yung banal na spirito. Kung masunurin ka sa Diyos. So, ang ibig sabihin, kung hindi ka sumusunod sa Diyos, baka magtaka yung tao kung talagang nasa iyo yung banal na spirito. Remember, we are the temple of the Holy Spirit. Okay? Tayo po yung naninirahan po sa atin ng banal na spirito. We are the ambassador of Christ. Pero hindi po ba't pangit tignan that we are calling ourselves Christians pero hindi tayo sumusunod? Kaya nga po, anong gagawin natin? Sunod po tayo. Sunod po tayo palagi sa ating pong Panginoon. The apostles' obedience to God unleashed the Holy Spirit's power, resulting in miracles and most remarkably, the transformation of many who came to believe in Jesus as their Messiah. Ito po yung meron. Dahil po nagkipag-cooperate po sila. Once again, we are not questioning the sovereignty of God. Yes po, sovereign ng Panginoon. Ang meaning ng sovereign, all-powerful yung Panginoon. Kaya niya pong gawin ang lahat. Pero meron po tayong participation. Meron po tayong kailangan gawin. Ang sabi dito, in our obedience and cooperation, the Holy Spirit will empower us to do such miracles dito po sa time na to. Alam niyo po, kanina, di ko alam, kanina ba yun? Kahapon, meron po akong kausap ng mga youth leaders po natin na nag-handle ng mga campus sumpukan. And alam niyo po, meron pong mga part na natatakot because meron lang dumarating sa point na medyo teacher na yung nakakalaban kasi teacher had lang
So, ngayon, tinuturuan po natin ng ganito. And it came to a point po na lahat naman, hindi naman kasi madali. Hindi naman po kasi agad-agad given na. You have to do something. You have to stand firm. You have to believe sa Lord na meron siyang kailangan gawin. Ngayon, kung naniniwala tayo, kasi ako po, ito po yung pangarap ko, bilang ako po yung umahawak sa mga kabataan. I pray po na lahat ng mga schools dito, maging Christian school, natanggapin si Jesus. Na hindi po ilang mga campuses lang yung hawak. I pray na buong Pampanga po, mahawakan natin. Alam niyo po, praise God, bago po mag-sem break, natanong ko po yung nag-head po dyan, nag-overseer. Alam niyo po kung ilang mga kabataan yung na-reach po natin? 480 plus. Imagine, 480 plus. But it's not because of the young people. Hindi po dahil sa kanila, but they were willing to cooperate with the Holy Spirit. Meron po dyan, yung hinahawakan po niya, klase. Isang klase. Meron po dyan, pati teachers, sinisharean po nila. But it's not just because of them, but they were willing to cooperate with the Holy Spirit. Kaya nagiging powerful eh. Kaya po nagkakaroon ng kapangyarihan eh. Kaya hindi po basta-basta lang eh. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, hindi tayo basta-basta. We are supernaturals. Kasi po bakit? Supernatural yung Diyos na nasa sa atin eh. Alam niyo po kung ano yung normal sa atin, magpagaling. Alam niyo kung ano yung normal sa atin? I hope dumating tayo sa puntong ganito. We will raise up the dead. Alam po, bisya rin ba, oh? Tatakot ko, ikot ko ni Dara ko, may yung butterfly, yan, ano. Kaya ko never rin balik yan, kwento ng Dara ko. So, eto po yung problema. Kung ganon, kasi sovereign naman ang Panginoon eh. Pero bakit yung pamilya ko hindi ligtas? Sabi naman ng Bible, as for me and my house, we will serve the Lord. Maglilingkod kami lahat, pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin? Ang tanong, nag-share ka na ba? Inaasa lahat natin sa Panginoon, nakakalimutan na meron tayong partisipasyon. Pinagpe-pray mo yung mga katrabaho, kapamilya mo na maligtas, kaklase mo na maligtas, ang tanong, may ginagawa ka ba? Lord, gusto kong yumaman. Nagsisend ka ba ng mga resume sa mga pinagtatrabahuan mo? O baka kamukha ni Juan Tamad. Alam niyo pa po yung kwento ni Juan Tamad? Paparin ni Balo, di pa rin kayo na kanina, di na po Balo yan. Ano po yung kwento ni Juan Tamad? Katamad na. Hindi na lang eh. Ang sinasabi ko po, meron po tayong kailangan gawin. You want to be successful? Kaya sa mga kabataan, ano yung sinasabi ng mga magulang sa atin? Para hindi ninyo maranasan yung mga naranasan namin, mag-aral kayo na mabuti. Bakit? Kasi yes, gagawin tayong prosperous ng Lord. Pero kailangan meron tayong gawin. We have a part to take. Pakisabi po, we have a part to take. It's not automatic. Lord, bakit hanggang ngayon puno ako ng utang? Utang ka ng utang eh. Lord, bakit hanggang ngayon hindi nababawasan? Hindi ka nagbabayad eh. God will provide. Amen. Pero makipag-cooperate ka naman. Sabi po ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Kaya po, teach man, do not give a man a fish. Teach man how to fish. Para po hindi siya umasa sa'yo. Ang sinasabi po nito, meron po tayong kailangan gawin. Philippians 2:12-13. Therefore, my dear brothers, as you have always obeyed, ang sabi po dyan, not only in my presence, but now, much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ba, Pastor, teka lang. Akala ko bang yung salvation by grace through faith? Bakit meron pag-work na kailangan gawin? Check po natin yung word. Work out, hindi po work for. Kapag po sinabing workout, meron ng kaligtasan. Kailangan po natin gawin ang lahat para po... May barp yan. Marami na ako isa magmakanini, kaya alalauting mic. Pwede mo man niya dahil swatter? Excuse mo po. Praise the Lord. Thank you guys. Pakisupport na lang ako guys. To fulfill His good purpose. Check po natin yan. Kasi ginagamit po ng mga sovereignty people, na mga nagtuturo ng sovereign, na yung Diyos lahat na may gawa niyan. Ito pong verse na to, that for it is God who works in you, to will and to act. So dahil ang Diyos, wala ka ng participation? Hindi. Check po natin yung context. Therefore, my dear brothers, as you have always obeyed. Ano po yung konteksto? Obedience. So, ang ibig sabihin, yes, meron pong ginagawa yung banal na Espiritu sa atin. Ang tanong, nag-o-obey ka ba?
Or nagdi-disobey ka pa rin? Once again po, pakisabi, it's not automatic. Check po natin to sa NLT. Ang sabi po dito sa NLT, yung po naka-highlight na lang, work hard to show the results of your salvation. So, ang ibig sabihin, ipakita mo na talaga ligtas ka sa anong pamamagitan? Sa pamamagitan po ng pagsunod. Obeying God with deep reverence and fear. Ito po yung ibig sabihin po niyan. Kaya nga po sa atin, alam nyo, kapag po meron nagsasabing, Pastor, hindi mo naman naintindihan, mahirap sumunod. Ayaw mo lang. Ayaw lang po nating sumunod, kaya nahihirapan tayo. Paano ako mag-all out sa Lord? I give up ko itong bagay na to? Hindi ba't karapat dapat ibitawan natin ang lahat for the sake of Christ? Check po natin yan, maya-maya. Meron po tayong pag-uusapan dyan. So, we must be careful with what we believe and how we live, especially when we are on our own. Kasi po bakit? Karamihan, yung mga Kristiyano, sa church lang Kristiyano. Yung mga Kristiyano lang kapag kaharap yung leader. Pero paglabas ng church, iba na naman. Bumabalik na naman sa dati. So in the absence of your forerunners and your leaders, we must focus our attention and devotion on Christ so that we won't be sidetracked. Ang ibig sabihin po niyan, nandito man o nasa labas, kailangan nakatuon po yung paningin po natin kay Kristo. Ang ibig po sabihin niyan, nandito ka man o nasa labas, sumusunod ka sa ating Panginoon. Lahat na sumusunod or susunod na, magsabing amen. Mayroon po akong tanong sa inyo. So, Pastor, ano naman kailangan kong gawin kapag ayoko mag-obey? Ano pong kailangan kong gawin kapag hindi ko feel na mag-obey? Mag-obey ka. Yun lang po. Kapag hindi mo nararamdaman na kailangan mong sumunod, sumunod ka pa rin. Kapag hindi mo nararamdaman dahil nahihirapan kang sumunod, sumunod ka pa rin. Alam niyo po, humingi ka ng tulong sa Diyos. Siguradong tutulungan ka ng ating Panginoon. Our salvation grows as we continually choose to obey God. Choice po yung pagsunod, hindi po siya automatic. Obedience leads to spiritual growth because obedience allows us to experience God's grace. Para po maranasan po natin lalo ang biyaya ng Panginoon. Sumunod po tayo. Pastor, di ba pare-pareho naman ang biyaya ng Panginoon? Yes. Pare-pareho po at some extent sa salvation, sa pagbibigay niya ng hangin na hinihinga natin, sa lakas na meron po tayo, yes. Pero bakit po yung iba mas grabe yung buhay kaysa sa atin? Dahil po yung iba mas sumusunod kaysa sa iyo. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Dahil sa biyaya ng Panginoon, eto na ako. And His grace to me was not without effect. Ang sabi po ni Paul, yung biyaya ng Panginoon, hindi sila walang kwenta. Meron siyang ginagawa sa akin. No, ito po yung ginagawa ng grace sa buhay ng isang tao. I worked harder than all of them. Kanino po kinumpara ni Paul? Yung sarili po niya? Sa mga kapwa po niya apostol. Kasi totoo naman, grabe po yung missionary journey ni Paul, 4 times. Sa iba't ibang lumipat po yan. While yung ibang apostles po, nagstay po sila sa Jerusalem. Pero ito po yung sinabi ni Paul, oo, nagtrabaho ako. Ako yung pinakapagod sa mga yan. Bala mo po na, kayabang yan eh. Kayabang ni Paul eh, kung yan lang yung babasahin mo. Pero ito po yung kagandahan sa sinabi ni Paul, yet not I, but by the grace of God, that was with me. Hindi dahil sa akin, kundi dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kung maalala niyo po yung napag-usapan po natin last week, ito po yung difference ng mga taong nagsabing, Lord, hindi ba't nagpalayas kami gamit ang ngalan mo? Hindi ba't nagpagaling kami ng may sakit, gumawa ng mga milagro? Pero ano po sabi ng Panginoon sa kanila? Away from me, you evildoers, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Pero bakit ganun? Parang at some point, pareho lang naman sila nagyabang eh. Hindi po. Ito po, yung in-acknowledge po ni Paul dito, yung grace lang ng Panginoon, kaya niya nagawa. Yung mga kabila na yon, ang ginawa po nila, they get all the glory. Ginawa ko to, Lord. Kaya nga po sa ating lahat, wala po tayong karapatang magmayabang. Wala po tayong karapatang magkwenta ng ginagawa po natin para sa Panginoon. Even us, standing right, this pulpit po, at this pulpit, hindi po namin pwedeng sabihin sa inyo, magaling kasi kami. Hali po. It's just because of the grace of God. Yung mga kumakanta dito, it's not about you guys. It's all because the grace of God. Tayo po na nakakatulong sa iba, praise God, but it's not about you. Dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. Kasi bakit? Pastor, pinagtrabahuhan ko yung yaman na meron ako eh. Sige. Paano kung biglang may pumutok sa utak mo? Paano kung sabihin ng Lord sa yung ba, sa akin galing yung hangin na hinihingan mo. Alam niyo po yung ibig sabihin? Are you getting the point? Kaya po wala tayong pwedeng ipagmayabang dahil galing lamang sa Diyos.
Kahit po yung tinulong mo sa ibang tao, huwag mong ipakwenta sa Diyos yan. Kasi bakit? Kapag in-acknowledge mo na dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, ibabalik niya po sa inyo yan. Kaya wala po tayong karapatang kumuha ng glory. Nakukuha po ba? Alam niyo po, ito pa yung kagandahan dyan. Si Paul po, makakarinig yan sigurado, nakarinig yan sigurado pagdating niya sa langit ng well done, my good and faithful servant. Alam niyo po kung ano yung narinig ng kanina? Ulitin ko lang. Away from me, I never knew you. Ang ibig ko lang po sabihin, pili po tayo. Kung ano po yung gusto nating marinig sa pagharap po natin sa ating po Panginoon. Haharap po ba tayo sa Kanya in the judgment day at maririnig at sasabihin natin sa Kanya na, Lord, pastor ako Lord, worship team ako Lord, nag-serve ako sa inyo Tapos hindi mo ako kilala, o kesa po sasabihin ng Panginoon, congratulations, well done, and faithful servant. Kaya pansinin niyo po, hindi po siya naglagay ng label doon Hindi po niya sinabing well done and faithful pastor. Hindi niya po sinabing well done and faithful minister. Ang sabi niya doon, servant. Ano po ang ginagawa ng servant? Sumusunod sa master. Ang ibig sabihin yung makaririnig ng napakagandang salita po na yon ay yung mga Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon. Ang tanong, susunod ka na ba? Susunod na po ba tayo? 2 Corinthians 12:9-10, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Alam niyo po yung context nito? Paul is pleading, nagpiplead po si Paul sa atin pong Panginoon, na Lord, tanggalin mo tong thorn in the flesh ko. Alam niyo, hindi ko po alam kung ano specific yung thorn in the flesh na. Meron po mga theologians na nagsasabi na literal na meron po siyang sakit. Pero meron po mga theologians na nagsasabi na malabo na yung mata niya. Pero I don't know specifically. Pero meron po siyang problema. Meron po siyang weakness. At ito po yung sinasabi niya sa Panginoon, 3 times I pleaded the Lord, Lord, tanggalin mo to. Pero ito po yung nagisagot ng Panginoon. But He said to me that my grace is sufficient for you. Alam niyo po, iba po yung weakness sa wickedness. Lahat po tayong merong weakness. Alam niyo po bakit? Kasi kung wala po tayong nararanasang weakness, hindi po tayo lalapit sa Diyos. Imagine kung all throughout, simula pagkapanganak mo, malakas ka. Simula pagkapanganak mo, mayaman ka. Wala kang naging problema. Hindi ka aasa sa Diyos. Kaya nga po, God is allowing. Kahit po lahat tayo ngayon, meron tayong mga kahinaan Amen ba? Lahat po tayo, meron po tayong kahinaan. Kaya po merong kahinaan para mas magdepende ka sa tunay na may kalakasan. Para po magdepende tayo sa tunay na source ng buhay po natin sa ating pong Panginoon. It's not about your hard work. It's all about His grace. Kaya po nagdidepende po tayo doon. Ang sabi dito, therefore, I boast all the more gladly about my weakness. Imagine yung kahinaan niya. Pinagsasabi niya, imagine yung kahinaan niya. He is celebrating his weakness. Why? Kasi alam niya, nakadepende lang siya sa Diyos. This is Paul speaking po. Ang sabi dito, that is why for Christ's sake, I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties, in tribulation, basically. Ito po yung sinabi ni Paul, for when I am weak, then I am strong. Na kapag ako'y mahina, mas nararanasan ko yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo po, ang sarap kaya niyan. Gusto ko po sanang kantahin, pero wag na lang. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Why? Because of what He's done on the cross. It's not because of you. It's because of what He did on the cross of Calvary. Kaya pwede po natin ma-claim. No? Yes, kahit ngayon, hindi naman tayo milyonaryo lahat Pero pwede nating masabi mayaman pa rin tayo kasi bakit? Meron tayong Kristo sa buhay. That itself, church, meron na po tayong lahat ng pangangailangan natin kapag nasa sa atin po ang atin pong Panginoon. Kaya pong sabi dito, James 4:6, and He gives grace generously, as the scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Burigya pong sabihan kayang Kapampangan. Kasama noon yung ginureng paratot. Pakisabi paratot. Alam niyo po yung paratot? Ano po yan second degree ng mayabang. Mas mayabang sa mayabang. Alam mo yung mayabang ka na, mas mayabang pa sa'yo. Yan po yung mga paratot Pero alam niyo po, ang sinabi ng Panginoon, lahat ng mga nagpapakumbaba, inaangat ng Diyos. At lahat ng mga nagmamataas, binabagsak ng Panginoon. Kasi po bakit? Wala ka nang ibang pupuntahan kapag tinaas mo na yung sarili mo, kundi pabagsak ka na lang Kaya nga po sa atin, ang gagawin po natin, sunod lang tayo ng sunod, obey lang tayo ng obey. Humble lang tayo ng humble sa Panginoon. Let us humble ourselves before the Lord. Lahat ng humble, magsabing amen. Lahat ng humble, magsabing amen. Yung iba, nakakalimutan na.
Hindi, pastor, humble ako. Humble ako, di ako sasabihin. Tahimik ako eh. Tahimik lang ka sa umpisa. Pero nasa loob ang kulo. Alam niyo po yung humble, hindi yung tahimik. Yung humble, hindi yung, kunyari, sinabihan ka ng, uy, ang pogi mo na. Uy, grabe ka naman. O, yung bait mo naman, oh. Uy, para kang ano eh. Alam niyo po kung ano yung tunay na humble? Pinag-aralan po natin yan sa Bible, kung sino po yung sumusunod sa Diyos, humble. Kaya nga, we broke that mindset already, na kapag humble ka, lahat ng humble magsabing amen. Hindi. Let us say amen. Kasi bakit kapag sumusunod ka sa Diyos, humble ka. Amen. Lahat ng humble, magsabing amen. Amen. Uy, natututo. Praise the Lord. Yung humble po, yan yung mga dependent sa Diyos. Ito, nabanggit po ito ni Pastor Manny kagabi. Kilala niyo po yung meekest man on earth? Sino po yung meekest man on earth? Moses. Alam niyo po kung saan nakalagay yung meekest man on earth si Moses? Sa Pentateuch. Alam niyo po kung sino yung sumulat ng Pentateuch? Si Moses. Alam niyo po yung ginawa ni Moses? Ganito, ako yung pinaka-humble na tao sa mundo. Ganyan po eh. But not because tahimik si Moses. Hindi dahil mahiyain si Moses, no. Kundi dahil si Moses sumusunod po sa Diyos. Kaya lahat ng humble, once again, magsabing amen. Thank you, Lord, na born again na ang mga tao. Patuloy po tayong maging humble. Ang ibig sabihin, patuloy po tayong sumunod sa atin pong Panginoon. Sabi po dito, disobedience is rooted in pride, while obedience reflects humility before the Lord. And it's in humility, sa kabakumbaba ang loob po natin, that we receive more of His grace. Kaya po mas pinagpapala yung iba, mas nagiging humble sila, mas sumusunod po sila sa Lord. And it's not, hindi po, may pag-asa pa. Hindi pa po huli yung lahat. Pwede pa po tayong sumunod. So kung meron po mga pagkakataon ng buhay po natin that we lived a disobedient life, now is the time para po sumunod na po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Pangatlo po, obedience leads to spiritual growth because obedience helps us to know Jesus more deeply. So sa pagsunod po natin, mas nakikilala po natin ang atin pong Panginoon. And meron pong illustration na, yung pong, alam niyo yung 1 Corinthians 15:33? Bad company corrupts good character. Kung sino yung pinakikisamahan mo, nakakaugali mo, nakakawangis mo, mas nakikilala mo. Alam nyo, ganyan din po sa pagsunod eh. Kung sino yung mas nakakasama mo, nagiging kaugali mo yan. Alam nyo po, testify ko to, nakwento ko nga to sa anak ni Pastoris kanina. Kasaman niya yung Pastoris dati. I love you, Nong. Nung tech po kami, aakyat yan sa taas, si Pastoris, share mo nang kami. Dapat makaninini. Kami po, bilang mga emosyonal na mga bata, bilang mga emosyonal na mga minister ng Diyos, atsuna niya naman yung kontrabida. Si Pastoris po kasi, kung ano niya yan, yung pag-ibig po niya, tough love. Nakay-baby niyan. Putang ikurak na ka. Alam niyo po, so ganun po yung mindset namin kay Pastoris hanggang dumating po dun sa point na nagkaroon po kami ng fellowship sa may friendship noon. And then kinausap ko po siya, humingi po ako ng tawad personally sa kanya. On behalf ng lahat ng mga kasama ko pong technician, ang sinabi ko po kay Pastor is, patawarin niyo po kami. Kasi ako, dahil nakakasama ko na siya, mas nakikilala ko na siya. Alam niyo po kung gaano pa kabait yung mga tao na yan? Galit lang po yan sa mga hindi nagtatights eh. Pero alam niyo po kung gaano kabait yan? There was this one time sa San Pedro po, na-aksidente po kami. After Sabbath service, around 9 p.m., silang dalawa ni Pastor Jun, bumiyahe po sila doon. Sila po yung dalawa nag-rescue po sa amin. Ala pong kahit walang, kayo kasi, makanyang kayo. Alam niyo po, pagdating, nung nakita po kami sa hospital, ano po yung tanong? Josh, kamusta ka? Kaya po ninong ko yung mga yan eh. Tapos ngayon po, dahil nakakasama po, praise God, nakakasama po kami sa kapulisan. Every Monday morning po, kasama po namin yung mga yan. Nakikita po namin kung bakit ganitong klase yung mga tao na to. Mas matanda sila kay Pastor Manny. Pero sobrang obedient nila kay Pastor Manny. Kasi pwede naman nilang sabihin, utusan mo ko. Uy, mas senior ko kaya ko. May senior na po kasi yun eh. Senior citizen na sila. Senior na, no? Kaluguran da kayo po mga ninaw. Pero bakit ganun silang sumunod kapag mayroong pinagawa si Pastor Manny? Kasi po bakit? Nandun po yung pagrespeto.
Nandun po yung ugali na tinuro sa kanila ng Diyos. At praise God po, yan po yung gusto naming ma-adapt ng mga kabataan na nakakasama nila ngayon. Na kapag sinermonan ka, huwag kang mag-justify. Mag-sorry ka lang. Kasi bakit? Dahil nakakasama po namin. Kaya po for example, utos na kami po ni Pastor Is, ngayon po lang kuskus balungos. No, I got this. Tara, maglagay tayo ng chandelier. Nakakitala mo rin? No, I got this. Pero di po ako makiya dyan, takot ako sa heights eh. Yung mga kasama po namin kabataan, buhat-buhat lang po kami sa baba. Ang sinasabi ko lang po, meron kasing integrity na napakita po sa amin. Dahil nakakasama po namin, nakita ko na yes, kailangan sundan tong mga to. Kasi po bakit? Nakakasama mo palagi eh. Ganyan din po tayo sa ating pong Panginoon. The more we spend time in His Word, in His presence, in our devotion po, mas nakikilala po natin ang Diyos. At kapag mas nakikilala po natin ang Panginoon, mas sinusunod po natin ang pinapagawa niyo sa atin. Kasi po bakit? Bakit mo susundan yung tao na hindi mo kakilala? Sa mga magulang, bata pa lang yung anak mo, sasabihin mo, don't talk to strangers. Kapag binibigyan ka ng food, huwag mong tatanggapin. Kasi po bakit? Hindi mo kakilala, baka magtitiwala. Eh sa atin, paano po natin pagtitiwalaan ng Diyos kung hindi natin siya kinikilala? Nandito po yan. Nasa word lang po yan. So, obedience helps us para po mas makilala po natin ang ating pong Panginoon. 2 Peter 3:17-18, therefore, my dear friends, since you have been forewarned, nasabihan na kayo, nawarningan na kayo, ang sabi po ng verse na to, be on your guard. Alam niyo po yung ibig sabihin ng be on your guard, huwag mong ibababa yung baluti mo, yung pong pang-depensa mo, huwag mong ibababa, so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Ano po yung meaning ng secure position? Ano po yung sinasabi ng Panginoon na be on your guard para hindi ka mawala sa secure position mo? Salvation. Para hindi ka mawalan ng kaligtasan, kailangan be on your guard palagi. Alam niyo po sa basketball, it's not enough na marunong kang umupensa. Hindi ko po alam kung mayroong mga basketball players sa inyo, ako po, hindi ako. Ayan. Kahit pa magaling kang mag-shoot, kung hindi ka magdedepensa, wala rin. Sa boxing, hindi ka pwedeng sapik ka na sapik. Kailangan marunong kang umilag. Kaya po, alam nyo, there was this one time, meron pong, hindi ko na lang babanggitin kung sino, na mga boksingerong sikat, na natalo na to, magkakaroon ng rematch. Tapos alam nyo po yung ginagawa ng isa, nagtitraining kasi gusto gumanti. Kung nasaan man siya, kung di ako nagkakamali, meron po ako nabasang article, kung sa unan niya, merong mukha ni ganito. Kung pupunta siya sa banyo, merong mukha ni ganito. Kasi paano mukha niya po bisayang ganti. Gusto niyang gumanti. While ito namang isa, nagpapa-interview. Alam niyo po ano nangyari? Ito, nag-relax, natalo. Kasi bakit? Imbis na nagtitraining ka, nagpapa-interview ka. Imbis na ginagawa mo itong disiplina na to, kumakain ka ng ganito. Ano pong ibig ko sabihin dito? Meron po tayong kailangan gawin. Let's not let our guard down. Alam niyo po si Satan, sobrang tuso po niyan. Kapag po binigyan mo siya ng foothold, anong gagawin niya? Gagawin niyang stronghold. Alam niyo po kung ano yung foothold? Yung pong pinto, kapag inipit mo yung paa mo, anong tawag doon? Very good children, foothold. Kapag po binigyan mo yan ng ganyang katiting po sa compromise na meron ka, kapatid, delikado ka. Mamamahay dyan ang mga demonyo. Kaya maglilid siya sa stronghold. Ano pong meron sa stronghold? Kaya siya stronghold, mahirap na siyang tanggalin. Pero praise God, walang stronghold sa ating Panginoon. He can break every chain. Ang kaso, huwag mong hahayaan na ibaba mo yung kalasag na meron ka. Kailangan po palagi pong nakataas po yan. Kung hindi, mawawalan ka ng kaligtasan. Kaya po, sobrang demonic ng katuruan na hindi nawawala yung kaligtasan, kapatid. Huwag tayong maniwala. Biblically po, from Old Testament to New Testament, makikita po natin. Nandyan po yan sa Bible, basahin ninyo. Na kapag hindi ka tumuloy na sumunod sa atin pong Panginoon, nawawala po yung kaligtasan sa buhay ng isang tao. Alam nyo po, marami pong Kristiyano na Kristyanuhan na nasa impyerno. Kasi bakit? Pinakita lang nila na nasa church sila. Pero hindi po sila sumusunod sa Diyos. Pero ang gagawin po natin na taga-Calvary, susunod po tayo. Hanggang sa dumating ang Panginoon, susunod po tayo. Hindi po tayo magbibigay ng katiting na pag-asa sa atin pong kaaway. But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. How can we not let our guard down? Paano po tayo magiging secure sa atin pong kaligtasan? Meron po tayong kailangan gawin. Once again, it's not automatic, but grow
in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kailangan lumago po tayo. Kailangan magpatuloy po tayo. Kailangan after mong tanggapin si Jesus, magdire-diretso ka sa pagsunod. Hindi yung sa una ka lang magaling. Parang nung nililigawan. Kailangan po kahit na mag-asawa na kayo, nanliligaw pa rin kayo. Ha? Hindi po. Adarang tutupo yan. Yung iba sa atin na mga lalaki, shoutout sa mga lalaki na nandito ngayon, pag nanliligaw, lahat ibibigay mo eh. Susungkitin mga bituin. Para lang makamit mo yung matamis na Kahit po ang asawa mo na, paborin mo na. Come on, guys. Yung pong totoong anak ng Diyos, yung panliligaw po niyan, hindi natatapos sa pagsagot ng babae. Yung panliligaw po niyan hanggang sa mag-asawa na. Pambira lang bisa mag-amen. Aray ko! I-date nyo pa rin yung mga asawa po ninyo. Amen, mga lalaki! Amen ba, mga babae? Mas masikan talaga yung karang babae yan eh. Hindi, totoo po ito. Huwag yung sa una ka lang magaling. Alam nyo po, biblical po yan. Alam nyo po yung sinabi ng Bible? Finishing is better than starting. Finishing is better than starting. Lalo na po sa ating pananampalataya. Kailangan po magpatuloy po tayo. Let us never stop learning. Sa salita po ng Panginoon, let us never stop studying the Word of God. Let us not stop po yung devotion po natin sa ating pong Panginoon. Kasi bakit palagi kang i-encounter ng Diyos dyan? Sabi po dito, sino po dito yung aamin? Na meron po mga pagkakataon, tamad po siyang magbasa ng salita ng Diyos. Sige po, taas ang kamay. Sino po dito yung aamin? Na minsan tamad po siyang manalangin. Bisa magtasgamat, Sige po, taas lang ng kamay. Wala pong condemnation, lahat tayo, walang exemption. Diyangi kami po, dadanasan mo yun. Pero kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na tinatamad ka magbasa, anong gagawin mo? Magbasa ka. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo, tinatamad kang manalangin, mas manalangin ka. Ang ibig sabihin, yung breakthrough mo malapit na. Kaya nga pinipigilan ka ng kaaway eh. Pero hindi po tayo magpapapigil. Amen po ba? Magdedere-derecho po tayo. Amen. So, sabi din po, mas explain po natin yan. Sa John 8:31-32, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold on to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ang ibig sabihin po, kung talagang sumusunod ka sa Panginoon, ginagawa mo yung pinapagawa ng Diyos, legit ka na disciple. Hindi ka peke. Marami po kasing peke. Yung disciple lang, pero paglabas, disipulo na ni Satanas. Meron po mga ganyan. Ako po mismo, ganyan po yung buhay ko dati. Hindi ko na lang po ilalatag lahat, pero ganyan po yung naging buhay ko dati. Saturday, Sunday, banal ako dyan. Buhat-buhat speaker. Pupunta dito, bigay-bigay mic. Ayos-ayos kable. Pero Lunes, alak na. Alak na, tol! Demonyo na ulit eh. Alam niyo po, yung tunay na sumusunod, hindi po natatapos sa linggo. Nagsisimula pa lang sa Lunes. Hanggang sa bumalik yung linggo po ulit. Araw-araw, sumusunod po tayo. Ang sabi dito, if you hold on to my teaching, if you are obeying to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. Alam niyo po, kailangan po nating mapag-aralan yung tunay na katotohanan. Jesus po is the ultimate standard of truth. Check po natin to, mabilis lang, segue ko lang ng konti. Kasi po bakit? They are presenting different Jesus today. Yung pong Jesus na okay lang daw na ikasal, yung same-sex marriage, no. Ibang Jesus po yan. Yung Jesus po natin ayaw sa ganyang kasalanan. Kaya nga merong Sodom and Gomorrah. Kaya po merong natunaw na mga lugar eh. Kasi bakit? Sa kasalanan po na to. Once again, hindi po namin kinokondemn. Hindi po kami nagko-condemn if you are struggling with your identity, if you are having this identity crisis na babae ka pero nagkakagusto ka sa babae. But if you are practicing, you need to correct that. Kung talagang tagasunod ka ng Panginoon, sundan mo yung katotohanan na sinasabi ng Diyos. Dahil po hindi standard yung sinasabi ng kahit sino mang influencer. Hindi po standard yung sinasabi ng kahit sino mang tao. Yung standard po natin ng katotohanan ng salita po ng Panginoon. Ang sabi po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya lamang po yung standard. Huwag po tayong maglagay ng ibang standard po natin. So ang sabi po dito, He does not give us the freedom to do what we want. Yung pong freedom na sinasabi, hindi po para magawa po natin yung gusto natin, but freedom to follow and pursue Him all the days of our lives. Ngayon po, alam na natin yung katotohanan. Review lang po tayo ng konti from couple of years back nung naturo po sa atin yung breaking the wrong mindset. Yung pong facts,
versus truths. Naalala nyo pa yan? Breaking the wrong mindset, yung sickness mentality. Hindi will ng Panginoon na meron kang kasakitan. Kasi kung will ni Lord na meron pang kasakitan, hindi na lang sana niya binigay yung sarili niya na mabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kagalingan po natin. Ang gusto po ng Panginoon, magaling tayo. Hindi po will ng Panginoon na natatakot ka sa kamatayan. Actually, tayo ng mga Kristiyano, kung talagang Kristiyano ka, dapat excited ka na sa kamatayan eh. Hindi naman yung sabalan ng pader. Yung pong kahit na anong mangyari, mag-rapture man ngayon, excited ka. Mamatay ka man ngayon, okay ka kasi bakit? Alam mo, makakasama mo yung Diyos for all eternity. Hindi po loob ng Panginoon na nahihirapan ka sa kasalanan, na ikaw, slave ka pa rin ng sin. Hindi. Kagaya po ng sinabi ko, dapat meron ng freedom. Kailangan nire-remind mo yung sarili mo. Hindi, nagkamali man ako kahapon, pero mahal pa rin ako ng Diyos. Nagkamali man ako last year, pero pinatawad na ako ng Panginoon. I-remind mo yung sarili mo. Ito po yung isa sa pinakamasarap dyan, poverty mentality. Binasag po ng Diyos yan dito po sa church na to. Yung poverty mentality, yung kapag merong handaan, hindi pa man nagsisimula, may plastic ka na. Grabe na ka man. Ang bira, ginigisa pa lang, kinukuha mo na yung baboy. Mahiya naman tayo. Yung poverty mentality, hindi yung hingi ka ng hingi. Ito yung mindset na kapag merong pagbibigayan, ito yung iniisip mo, ano kaya makocontribute ko dyan? Hindi yung kung anong maiuuwi ko. Kasi po bakit? Hindi po gusto sa atin ng Panginoon na mahirapan lang tayo sa buhay. Pagpapalain at pagpapalain po tayo ng Diyos. Ngayon, we need to remind ourselves sa mga bagay po na to. Yes, it may be a fact na due date na naman. It may be a fact na walang stock ng bigas, na kailangan magbayad ng matrikula and all. But the truth is, God will provide. It may be a fact na meron kang nararamdamang sakit sa physical mo na pangangatawan. But the truth is, pinagaling ka na ng Panginoon. Kailangan pong i-brainwash mo yung sarili mo sa katotohanan ng salita po ng Panginoon. Then, ang sabi po ng binasa natin na verse, that truth will set you free. Para magkaroon po ng kalayaan, kailangan labanan mo yung isip mo. Yes, meron po mga pagkakataon na nahihirapan yung mga tao because of certain mental illnesses. Hindi po natin ninegate yung mga feelings po na yan. Meron po talagang pagkakataon na parang hindi lang ikaw yung nagdidesisyon dyan. Pero mas powerful po ang Diyos kaysa sa mental illness na yan. Mas powerful po ang Diyos kaysa sa sakit na meron ka, kaysa sa utang na binabayaran mo. Mas malaki pa rin po ang Diyos dyan. Kailangan lang kausapin mo yung sarili mo, i-mindset mo yung sarili mo, ano bang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kapag po meron nakapagsasabi sa inyo na wala kang kwenta, sabihin mo sa kanya, mahal ako ng Diyos. Kapag po meron nagsasabi sa inyo, hanggang dyan ka na lang, sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Diyos. Kasi po, bakit? Hindi ka walang kwenta. Binigay niya yung buhay niya sa iyo. Ganyan ka kahalaga para sa ating Panginoon. Ang sinasabi ko lang, kailangan, wag po natin tanggapin yung tinatapon sa atin ng kaaway, labanan po natin ang katotohanan ng salita po ng Diyos. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Bahala kayo nung Yakob siya lumaban. Basta kami, lalaban kami, gamit po ang salita ng Panginoon. John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, sumigaw ng Amen. Yan na yung sigaw. Sa lahat na nagmamahal sa Diyos, sumigaw ng Amen. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Alam niyo po, sobrang sarap nito. Kahapon, nung pong pinipreach to, sabi ko, pambihira. Kanyaman ng kanyaman ta. This is Jesus speaking. Ang sinabi po ni Jesus, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin, susunod sila sa akin. At sa lahat ng mga sumusunod sa akin, mararanasan nila yung pag-ibig ng Ama. At sa lahat ng mga nakaranas ng pag-ibig ng Ama, we will come to them and make our home to them. Mananahan kami sa kanila. Po manyaman tan akayabe tayong Ginoo. Well, imagine this. Physically, kasama po natin ang Panginoon sa bahay po natin. Wari manyaman. Kanyaman na pong kanyaman, makanyang dapat. Ganyan po kasarap. Kasi bakit? Kapag kasama mo yung Lord, walang lungkot. Kapag kasama mo yung Lord, walang problemang pwedeng manaig sa iyo. Kapag kasama mo yung Panginoon, puno ng kagalakan, puno ng kapayapaan. Ito po yung masarap. Kahit po physically hindi natin kasama yung Panginoon, ngayon kasama palagi natin ang Panginoon. So basically, pwede po nating maranasan itong mga bagay na to kung, pakisabi kung, talagang mag-high pitch lang din ang alwayan. Protektado po tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Ako tatakot?
Diyan haluakan yung pisyano muli. Ano po yan? NDRR ABCD. Okay? So, ang sinasabi ko po dito, mananahan po sa atin ang ating Panginoon. Imagine, kaya may palaging Ginoo. Kaya nga po kapag tinatanong tayo ngayon, ako po, sobrang nabasag po yung mindset ko dito eh. Ninong kaya mo? Dati po, panahon sagot, ala po, yak mong dili. Kaya pa nila po sabihin, Pastor Manny, o yung Ginoo. So, palagi po yun. Kunyari po, magpapaalam ako. There was this one time, mag-preach po ako Manila. Tinanong po ako ni Pastor Manny, o ninong kaya mo? Yak mo pong dili. O yung Ginoo. Palagi po mo yung sagot na. Hanggang dun sa na-brainwash na ako, na pinaniwalaan ko na. O nga Kaya bigyan pala yung Ginoo. Alam niyo po, kapag sinabi natin kasi na, nung kamunta, Kenny po, sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. Para mong hindi na-acknowledge na buhay ang Diyos. Sa atin po, kapag meron po tayong pupuntahang lugar, kapag tinanong tayo, sinong kasama natin, anong sagot? Sino po? Para-pareho pong tama yan. Si Lord, si Jesus, si Holy Spirit, para-pareho pong tama yan. Pero palagi po natin kasama ang Panginoon. At kasarap po ata sa pang-araw-araw na buhay ng isang Kristiyano na nire-remind niya yung sarili niya na palagi kong kasama yung Panginoon. Alam niyo po, with that kind of mindset, we will never live a defeated life. Palagi po tayong magiging matagumpay. Sabi po dito, imagine, at dahil kasama natin ang Panginoon sa ating buhay, hindi makakagalaw ang kaaway. At dahil kasama ng Diyos, hindi tayo matatakot. At dahil kasama po natin ang Panginoon, hindi ka malulungkot. Kasi bakit? Dumaan ka man sa ilog, hindi ka masusunog, malulunod. Lunod, tubig, lunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka? Bakit? Kasi kasama mo si? Yan po, You can do the math naman Alam niyo po yung maganda dyan, i-apply po natin paglabas. I-apply po natin paglabas. Ako po sa laki kong to, takot ako sa bahay mag-isa dati. Sorry Humingi na ako ng tawad sa Diyos. Alam mo yung kapag pinatay mong ilaw, tatakbo ka sa kwarto, kala mo naman kilaki-laki ng bahay namin. Parang, yung bahay po namin, parang kalahati lang ng function nun. Tapos kapag pinatay mong ilaw, parang, tatakot ka madalong dumi. Pero dumating po sa pagkakataon, lalo na po siyempre nung nakikilala na po natin ang Panginoon. Agyo mo nang ikan dili kasi balo mong, ka magdili-dili kasi balo mong kaya may Ginoo. Tapos, for 1 month, more or less 1 month po, umalis si na misis, mag-asawa na po kami. Ako lang po mag-isa sa bahay. Alam mo yung parang gabi ng lagim? Meron mo na parang nakahiga ka tapos parang meron nakatingin sa'yo. Instead na matakot ka, balo mo po na anong gagawin mo? Hoy, makanakyan! Kasi po bakit? Matapang na tayo ngayon Kasi bakit? Hindi tayo nag-iisa. Kahit po nasaan ka man, kapag inisip mo na kasama mo yung Diyos, pinaalalahanan mo yung kasama mo yung Panginoon, nagbabago po yung sitwasyon. Kahit pa iniwan ka ng kahit na sino mang tao na yan, pero alam mo kasama mo yung Panginoon, hindi ka pa rin nag-iisa, kapatid. Kasama pa rin po natin ang ating Panginoon. And last verse po natin, dito po sa point na to, 1 John 2, 3-5, and we can be sure that we know Him if we obey His commands. If someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and is not living in the truth. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are loving Him. Ang sabi po dito, how can we be sure we know Him? Paano tayo nakakasigurado na talagang kakilala po natin ang ating Panginoon? Simple lang. Yung pong pinaka-topic po natin, sumusunod po tayo sa Kanya. At ang sabi po dito, kung meron mga tao, baka lang, meron po sa atin ngayon, I hope wala. Pero kung meron man, ang sabi po dito, na sinasabi mong mahal mo yung Diyos, pinopost mo sa Facebook na nasa church ka, na pinangangalandakan mo yung mga verses na sinesend sa atin, tapos hindi ka sumusunod sa Diyos, ano po yung sinabi ng Bible verse na binasa natin? That person is a sinungaling. Sinungaling ang taong hindi sumusunod sa Diyos, pero pinangangalandakan niyang mahal niya yung Panginoon. Ayan hindi po ako nagsabi niyan. Pero para maging kompleto po yung pag-ibig po natin sa Panginoon, sumunod po tayo sa Kanya. Once again, sino po yung nagmamahal sa Panginoon dito? Sunod lang po tayo ng sunod. Obedience is the key to growing in God's grace and knowledge and to developing a deeper trust and understanding of Him. Ngayon po, meron akong tanong. Hanggang sa kamatayan, sinong gustong sumunod sa Panginoon? Sure?
Kahit pa po ba meron pumasok dito na meron dalang barel tapos tututukan ka? Totoo? Kahit po ba sinabing lahat ng lalabas dito ligtas kasi susunugin namin yung church na yan, basta itatwa mo lang yung Kristo na sinasamba mo, mananatili pa po ba kaya tayo? Susunod pa po ba kaya tayo? I hope hanggang sa dumating po ang ating Panginoon, sumunod po tayo. Yung pong kanta na naman to, yung kantahin kasi masisira eh. I have decided to follow Jesus. No turning back. Alam niyo po, dun sa kanta, 2 beses sinabi no turning back eh. Kasi bakit? Nakakahiya na lang tayo kapag tumalikod pa po tayo sa Panginoon. After all ng naranasan po natin, after all these years na pinaparanas po sa atin ng Panginoon, na nanatiling tapat ang Diyos sa atin, tayo na lang po yung may tama sa ulo kapag umalis pa po tayo sa ating Panginoon. Kapag tumalikod pa po tayo sa ating Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, manatili ka hanggang dulo. Ganyan lang, huwag mong pakatapik. Manatili ka hanggang dulo. Obedience leads to spiritual growth. Mag-review po tayo. Obedience invites the Holy Spirit to work in us. It allows us to experience God's grace and it helps us to know Jesus more deeply. Last verse po natin sa Colossians 2. Sabi po dito, 6-7, and now. Pakisabi po, and now. Just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Kailangan magpatuloy ka na sumunod sa Kanya. Let your roots grow down into Him and let your lives be built up in Him. Ang sabi po dito, then, pakisabi po, then, your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Hindi po enough na tinanggap na natin si Jesus. Hindi enough na naranasan po natin yung grace ng Lord sa salvation po natin. No. Kailangan nagpapatuloy po tayo. Ang sabi po dito, just as the plants draw their nourishment from the soil through their roots, sa atin po din, so we draw our life-giving strength to Christ. Kaya po meron din po ako nalagay dyan, receiving Christ is, as your Lord and Savior is the beginning of this wonderful journey. Una pa lang po yan. Kasi kung naranasan mo yung kasarapan nung tinanggap mo yung Panginoon, kapatid, ito'y sinisigurado ako, mas maranasan mo yung kagalakan kapag kasama mo na siya sa buhay na walang hanggan. Kaya po, anong gagawin po natin? Magpapatuloy po tayo. Magpapakalalim po tayo. By how? Ito po, let's continue to obey the Lord that we may grow spiritually and bear good fruit for His glory. Check po natin itong pinaka-last phrase po na ilalagay po natin dyan. Disobedience leads to spiritual death. Kapag nagdi-disobey ka na sa Panginoon, papunta ka na sa kamatayan, kapatid. Hindi physical na kamatayan. Though it may be possible na mamatay ka physically, pero lalong-lalo na spiritual na kamatayan. At ang sabi po dito, but obedience brings life and fruitfulness. Gusto ko pong itanong, sino po dito gustong namumunga yung buhay niya? Kapag po sinabi po natin namumunga, it's not just about us being prosperous. It's not just about us being wealthy. No. Yan po yung list of the blessing. Kapag sinasabi pong namumunga tayo, ang ibig ko pong sabihin, marami pong kaluluwang tumanggap dahil sa atin. Sino pong gusto na magamit ng Panginoon na maraming kaluluwa yung maligtas sa pamamagitan niya? Pagtaas po ng kamay, sino yung gusto na maraming magpapasalamat sa iyo sa pagdating ng panahon? Na salamat kasi binahagi mo yung pag-ibig ng Diyos? Kasi kung hindi, pa-impyerno pala ako. Sino pong gusto nun? Kapatid, meron lang akong isang sasabihin sa inyo. Magpatuloy po tayong sumunod sa atin pong Panginoon. Kahit na po mahirap, kahit na minsan parang nakakahiya, kahit na minsan parang hindi mo naiintindihan kung bakit, anong gagawin natin ng mga anak ng Diyos, susunod po tayo. Then, ito po yung pinangako ng Panginoon. Obedience brings life and fruitfulness. Siguradong mamumunga po tayo. Sino po sa inyo yung gusto ng mamunga? Sino po sa inyo yung willing ng sumunod? Natuto po ba tayo ngayon? Kagaya po ng topic po natin, i-apply po natin ang ating po natutunan.